Isang masaya, maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, and welcome to our Sunday worship service. The Christ the Good Shepherd Church, or CGSC, it is moving, serving, and committing to the world as CGSC. Church of God, sending Christ to the lost world. Amen to that. At sa atin pong kinalalagyan ngayon, let us all recite our church vision and mission. Para po sa atin pong vision, to exalt and glorify God in bringing people under the Lordship of Jesus Christ and move them to become fully devoted followers of His will. And for our mission, reaching, caring, and helping everyone, every family, and every community in Caloocan and beyond for Christ. Amen to that. And God bless us all, CGSC. To God be the glory.
Isang mapagpalang umaga ng panibagong buwan para po sa atin. Ikalawang buwan ng panibagong taon ng kasalukuyan, February 2022. Salamat po sa Panginoon at bagamat ang ating pong panahon ay bago-bago at nagdidikta para po sa atin, if we will come up in our face-to-face kind of worship, but still, dahil po sa ating pong patuloy po na pangangalaga at pag-iingat sa bawat isang kapatid, ay ang ating pong kanaisan na talaga pong totally mag-subside. Ito pong ating pong naranasang panibagong wave of this coronavirus. So dalangin po natin sa Panginoon, pagdating hiling sa Kanya, na naman nga po ang ating kanaisan na magsama-sama na manambahan ay mangyari na nga po nawa sa mas mabilis at mas maagang panahon para po sumasa po sa atin. Ganun naman, tayo po ay hindi mahadlangan ng ating po patuloy sa ating po panambahan sa umaga po ito para po sa Kanya sa natatanging araw ng unang linggo. At sa pagkakataon po ito ay ating po nais na ipaalala ang ating po paghahanda para po sa ating po sama-samang pag-aalala sa pinatawag po nating banal na hapunan bilang pagsunod sa kanaisan sa kalooban ng Panginoon at maging mayaman para po sa atin ang patuloy po na bibigyan ng halaga sa napakahalagang atas ang tutos na yan ng ating po Panginoon. Habang tayo naghihintay sa Kanyang muli pagbabalik ay patuloy po natin i-observe, practice at alalahanin ang Kanyang ginawa para po sa atin bagamat 2,000 taon na nakalipas ang Kanyang kapangyarihan at pag-ibig at patuloy po na pagkilos ay patuloy po natin nararanasan. So tayo po yung maganda para po sa bagay na yan. Ngayon po, tayo naman po yung maganda para po sa ating pong pagsasama-sama sa pakikinig at pag-aapon ng Kanyang mga salita sa magitan po ng ating sama-samang pagpili sa Diyos sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Ama, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at nagpupuri sa pagkakataon na muli kami po ay magkakaisa, magkakasama-sama at mananahimik muli sa mga bagay na ito pinagkakabalahan upang makinig, tumunghay at mag-aral ng inyong pong mga salita. At sa umagang ito, Panginoon, bagamat may kanya-kanya po aming kabagabagan, pangangailangan, ay ang inyong pong kapangyarihan ang siyang pumayapa sa puso po ng bawat isa po sa amin. At patuloy po namin pagkatiwala ang lahat ng aming pumaalalahanin sapagkat ikaw nagsasabi na ikaw kumukupkop at nagmamahal Panginoon sa amin. Kaya po ninyo na aming pong mailagay ang aming pong sarili sa inyo pong mga salita at sa pakikinig Panginoon ay pagpalain po ninyo ang aming pong mga puso, ang aming pong mga isipan, ang aming pong mga buhay at ang lahat Panginoon ng may kinalaman sa aming pong mga buhay ay pagpalain po ng tunay. Pupurihin po namin, pinakasalamatan po namin, muli mo kayong palakasin, muli mo kayong pagpalain, muli Panginoon, makatagpo po kami ng kalakasan mula po sa inyong mga salita naming sama-samang pag-aaralan sa umaga. Bahala ka, O Diyos, sa aming po kami naroon, kami pinahiniwala, O Diyos, na hindi ka nalimitahan ng lugar, ng oras, ng panahon, ng pagkakataon, anong po yung mga bagay na nangyayari. Ikaw ang Diyos na nasa lahat po ng dako at nakakaalam, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa buhay po ng inyong mga anak. Kaya po sa umaga po ito, O Diyos, ay aming pinagkakatiwala sa inyo ang inyong mga salita na aming puto panghayag sa umaga. Sa po namin tinataas, O Diyos, ang mga susunod po sandali at ang karunungan, kakaunawa, wala po sa inyong mga salita na aming pumarinig ay pagkaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kami at pagpalain niyo, Panginoon, ang inyong pangalan at pagpalain niyo, Panginoon, ang inyong lingkod as I God share your words to your people. Bless you, praise you, and acknowledge, Lord, your presence in our midst. We say, pray this to us in the most blessed and wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. And amen. And amen. Alright, sa umaga po ito, sa ating pong nakalatag po ng mga programa na mayroon sa gawain, sa kalooban po ng Panginoon para po sa buong taon na ito. Ang ating pong tema ay nakakalendari na at ang natapos po sa akin na mensahe ay meron pong tema na The Power of Encouragement. Alright? And I add the art of encouragement. At marami po mga bagay na maaari po tayong matutunan at pagyaman para po sa bagay nito at wala pong napakagandang teksto para po sa atin sa umaga pong ito na inilagay po ng Panginoon sa aking pong puso from the book of Acts
chapter 2, verse 42. So we have a single verse for this morning in particular, the first Sunday of February 2022, Gawa 2:42. So basahin ko po sa Mabuting Balita Biblia, and then sa practice, I will read also from NIV rendition, and then the Lord bless of the rest na ating po mensahe para po sa umaga po ito. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipiraso ng tinapay at sa pananalangin. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. May the name of the Lord be praised. Mula po sa mga talatang yan, mayaman po nating makikita at mayaman po nating masasalamin na kung bakit po naging matagumpay ang gawain po ng unang mga mananampalataya sa unang iglesia na pinamunuan po ng mga unang mga alagad. Sila po ay napakayaman at sa pagsasaya para po sa atin na sila po ay nanatili sa itinuro ng mga apostol at sila po ay nagsama-sama bilang magkakapatid at sa pagpipiraso ng tinapay at sa pananalangin. So yan po ang ating pong sentro mga kapatid na ating pong mensahe sa umaga pong ito. But I would like to introduce or I would like to start mga kapatid itong mensahe na ito in saying Satan comes to destroy, Christ comes to unite. Everything that divides the fellowship is from the devil, and everything that unites the fellowship is from God. It is very, very clearly taken from the book of John chapter 10, verse 10, na kung saan sinasabi po ng ating Panginoon, si Satanas ay naparito upang magwasak, magsira at pamatay. Subalit ang ating Panginoon ay naparito upang magbigay po ng buhay at hindi lang bubuhay, kundi isang buhay na ganap at kasiyasiya. At sa umaga po ito mga kapatid, in the theme that we have, the power of encouragement, I would like mga kapatid to present to us 3 reasons, okay, why encouragement is so important to every church, for every believers, for every members of the church. First is encouraging one another through wholehearted devotion. Now, from our text mismo, yung ating pong outline, encouraging one another through wholehearted devotion. They devoted themselves to the apostles' teaching. Another one, encouraging one another through joining the fellowship. And the Bible says they devoted themselves to the fellowship. And the third and the last one, encouraging one another through eating and praying together. And they devoted themselves breaking of bread together and praying together. That's my outline mga kapatid para po sa umaga pong ito. And the rest ay ating po ibigay pagkaloob sa Panginoon. But for us to have an order para po sa mensahe na meron po para po sa umaga pong ito, ating po ipagkaloob lahat po sa Panginoon. Now mga kapatid, sabi pong ganoon ni William James, the deepest principle in the human heart is the craving to be appreciated. Alright? The deepest principle in the human heart is the craving to be appreciated. Alam po natin, no, lahat po ng tao nangangailangan po ng pagmamahal, nangangailangan po ng pag-ibig, nangangailangan po ng pagpapalakas, nangangailangan po ng kasama. At napakahalaga para po sa atin sa panahon na meron po tayo ngayon, na ang gawain, bagamat naroon ang pagpapala po ng Diyos, ay mahalaga po na tayo po nagkakaisa, nagkakasundo at nagmamahalan sa mga bagay po na ating pong ginagawa. Sapagkat lagi, at katulad po na akin po lagi po sinasabi, nagkakasama tayo, nagkakapulong po tayo, nagkakaroon po ng pagkakaisa ang bawat isa po sa simbahan. At kung bakit po tayo tumutungo sa simbahan, building, hindi lamang po para sa Panginoon, kundi para po sa pagkakaisa, sa pagkakapatiran bilang magkakapatid sa ating Panginoong Jesucristo. At kung ang gawain may nagpapatuloy, una sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon, ikalawa ay dahil po sa pagkakaisa at pagkakasama ng bawat isa po sa atin. Kaya po't napakahalaga mga kapatid, lalo po sa panahon na ito, na kung saan kinakailangan po natin ng pagpapadama, ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng ating presensya, ng pagkalinga, ng pagtulong sa bawat isang kapatid upang ano po ang pinagdaraanan, maranasan po nila sa magitan po ng pagkakaisa na meron po tayo ang pag-ibig po ng ating Panginoong
Kristo. At sa umaga ito mga kapatid, napakaganda po na sinabi po ni Cabot Robert. Bahagi pa rin po ng aking po introduction for this morning message. 3 billion people go to bed hungry every night. But 4 billion go to bed hungry for a simple word of encouragement. Marami pong mga tao na kung saan sa panahon na meron po tayo ngayon ay nakakadama po ng matinding kalungkutan. Matinding kahirapan ng buhay. Dahil nakakaranas po ng tao, hindi lamang po ng kasalatan sa mga bagay po ng material, kundi maging sa kasalatan sa pangangailangan ng kapatid, nakasama, natutulong, aagapay sa kanya o sa ating mga pinagdaraanan, individually o sa family o sa church. Kaya napakahalaga mga para po sa atin upang ang gawain ay magpatuloy magpayaman, kinakailangan po natin ng bawat isa. And I would like to say this, many churches splits and divides not because of doctrinal issues or because of bylaws of the church or the practices or major issues. Many churches come not together for simple word, for lack of this word, encouragement. Kaya sa umaga ito mga kapatid, in the light of our passage, at sa tema na meron po tayo, the power of encouragement or the art of encouragement, I would like mga kapatid to start our first outline, encouraging one another, wholehearted devotion. Mula sa talata na ating pong binasa, sa ibang ganang muli sa pagkakaulit, na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. But in English rendition, sabi pong ganon, they devoted themselves. That's the key word I would like to emphasize mga kapatid para po sa atin, sa unang outline na meron po tayo ngayon. They devoted themselves to the apostles' teaching. Kung bakit po napakatibay ng pagkakilala po ng mga unang iglesia, ng mga unang Kristiyano sa Panginoon, sapagkat sila po ay nag-devote ng kanilang panahon, ng kanilang oras, ng kanilang pag-aaral sa mga ibiniling po ng ating Panginoong Yesus na itinuro naman po ng mga apostol na kung saan ay sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa tatawag po natin na Great Commission na kung saan ay kanyang winika sa kanyang mga alagad, lahat ng mga bagay na aking itinuro sa inyo, ituro nyo sa iba. And they did. Sa bahagi pong ito kung saan ang mga unang mga Kristiyano ay nagturo po at wala po siya itinuro kundi ang salita po ng Panginoon at marami pong mga tao ang nag-devote, nagbigay ng kanilang panahon, ng kanilang sarili, ng kanilang oras sa paglilingkod para sa Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga para po sa atin na sa lahat ng mga bagay na ating pong ginagawa upang mapalakas po natin ang bawat isa, ay ang bawat isa ay maging deboto. May ito sa maging totoo, maging sincero sa mga bagay na kanya pong ginagawa. Sapagkat sa lahat po ng mga bagay na ating ginagawa, at katulad po naman na lagi po natin sinasabi, kahit ang isang bagay ay mahirap gawin, pero kapag naroon ang ating pong puso, lahat ng bagay ay magagawa po natin at walang magiging mahirap para sa atin. I would like to say this mga kapatid, godly people, spiritual people, disciplined people, successful people are all what? Are all dedicated people. Dedication and determination has innate power. Meron pong kapangyarihan ang salita po o ang tao po kapag siya po ay naghanda ng kanyang sarili at naging determinado sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. Wala pong magiging sagwil para sa lahat ng mga bagay na kanya pong ginagawa. Dedication and determination has innate power. Now, napakalaga para po sa atin. Ang mga bagay natin pong ginagawa ay napakahalagang malaman po natin. Kanino po ba natin ginagawa yung mga bagay natin pong ginagawa? Whom are we or whom are you devoted to? Para saan ba yung mga bagay na yung ginagawa? At napakahalaga para sa atin mga kapatid, na malaman po natin kanino natin ginagawa yung mga bagay na ating ginagawa and why are you doing the work you're doing now? At napakahalaga na yan ay dapat natin ginagawa at pinatutungkol para sa Diyos.
Sapagkat ang mga bagay na ating pong ginagawa ay para po sa tao, hindi po yun magtatagal. Napakahalaga para sa atin, mga kapatid, yung mga bagay natin pong ginagawa ay nasa isipan po natin. Yung tinatawag po nating eternal values or eternal investments. O yung mga bagay na ginagawa po natin may kabuluhan sa ugnayan po natin para po sa Panginoon. That's why, mga kapatid, para po sa mga tao pong ito, sa mga unang Kristiyano, magpapakita ng mahalaga at malaking encouragement para po sa bawat isa at kung bakit po nagpatuloy ang bawat isa. Sapagkat ang mga tao po na kumilala sa Panginoon, they serve and they dedicate their heart wholeheartedly. Wala pong ibinukod para po sa kanila. Wala po itinago para po sa kanila. Kaya po't napakahalaga para po sa atin, mga kapatid. At sasabi po ganoon, saan po nila itinalaga ang kanilang sarili? Itinalaga po nila ang kanilang sarili sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Kaya naman po hindi mahirap isipin bakit sa panahon ng mga unang Kristiyano, in kontra sa panahon na meron po tayo ngayon, marami pong naliligaw, marami pong nawawala, at marami nagwawala. Sapagkat hindi po tayo ganun kayaman sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. At kaya po napakahalaga para po sa atin na lahat ng mga bagay nating ginagawa, ibinibigay po natin doon ang ating pong buong puso, ang ating pong buong kaluluwa, ang ating pong buong lakas, upang lahat ng mga bagay na gusto po natin mangyari para sa Panginoon ay magawa po natin para sa Kanya. Mahirap na nagiging madali. If we look at again, mga kapatid, the text or the passage that we have, if you have your Bibles with you, in Acts chapter 2, ang sabi ko naman para po sa atin, sa verse 42 in the following verses, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. And everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the, what? By the apostles. And all the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods, and they gave everyone to those who are in need. And every day they continued to meet together in the temple courts, and they broke breads in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Napakayaman, mga kapatid, para sa atin na sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Na kung saan sa panahon na meron po tayo ngayon, marami po mga bagay gusto po nating maimbento. Gusto po nating magawa, gusto po nating maipakita. Yung pamamaraan, paano po natin magayaman ng gawain na iglesia. Pero sa lumang mga Kristiyano at sa mga naunang Kristiyano, hindi po marami. Hindi po marami mga bagay na binibigyan ng panahon, ng pag-aaral, pag-aksaya ng panahon sa mga bagay para po matuto po sila sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod. Napakayaman at bukas para po sa atin. Ano po yung mga bagay na maaari po natin gawin upang ang gawain ng Diyos ay mapalakas at mapagtibay. At narito para sa atin, sa salita po ng Panginoon, they devoted themselves. And the word, mga kapatid, natin bibigyan ng diin, yung po salitang togetherness. Yung po pagkakaisa at yung pagkakasama na mayroon po sila. Kaya po napakahalaga, mga kapatid, na parehas at pare-parehas po at pare-pareho po natin na pahalagahan yung po tinatawag natin camaraderie, yung pagkakaisa. Sapagkat dyan po nagpapatibay yung ating pong pagsasama. And I have 3C, mga kapatid. There is cell, connection, and concern. Katulad ng mga naunang mga alagad, mayaman na yung mayaman po sila, mga kapatid, para po sa bagay na ito. Cell, that is groupings. Connection, that is greetings. Concern, that is giving. At yun naman po ang ating pong ginagawa para po sa atin sa gawain po ng ating pong iglesia. Bumubuo po tayo ng mga cell groups kung saan nagkakaroon po tayo ng connection sa bawat isa at sa ating pong pag-connect sa bawat isa, nagkakaroon po tayo ng concern. Hindi lamang sa pananalangin at alam po na marami sa bawat isa po sa atin. Hindi lamang po sa pagtanong, sa pag-alam, kundi sa pagtulong, sa pagiging bahagi, sa pagiging kaisa ng problema ng bawat isa at problema dinadala ng bawat isang kapatid sa Panginoon. Katulad ng mga naon na iglesia, wala pong mahina, wala pong nanghihina, at wala pong nangangayaw sa gawain ng paglilingkod kahit mahirap para po sa kanila. Hindi man COVID ang kinakaharap nila sa panahon na ito, ay mas mabigat yung persekusyon
dahil po sa kanilang mga kaaway at sa mga taong hindi po sumusuportahan sa Panginoon. Pero hindi po nila inalintana yung mga bagay na yon. Why? Because they are well devoted. They are very resolute and definite in doing the Lord's ministry. At lagi siya sabi ng marami sa panahon natin ngayon, yung po salitang, sana all. Kapag ang isang tao ay naging Kristiyano, kasama po siya sa all. Hindi po siya nakabukod. Siya po ay kaisa, siya po ay kasama, siya po ay gumagawa sa pangkabuuan, ikatitibay at ikalulusog na iglesia. Our love and our concern for one another is going deeper and deeper as we connect, as we give our concern, as we give our love to one another. Kaya napakahalaga mga kapatid para po sa atin. Kung meron naman po, bibigay po ng malaking encouragement para po sa atin. More than words, more than what we say, it is our actions. To see how much we love ang bawat isang kapatid. Kaya po sa panahon na meron po tayo ngayon mga kapatid, kung meron man tayong kanaisan na magmamalasakit, na magpapakita ng pagmamahal sa bawat po sa atin, let us have a cell group. Let us have a connection. And let us have a deep concern para sa bawat isa. And let us have a great encouragement para po sa bawat isa po sa atin, for us to get through, in spite or despite of the problems or obstacles that we are now facing nowadays. Ayuda. Ayuda mga kapatid. Ayuda sa bawat isa. Hindi po sa mga bagay na material, more than that. Kundi yung bawat isa po sa atin sa pananalangin, sa presensya, sa pagtulong, sa pagsasabi, sa kapatid. Narito lang po tayo sa bawat isa sa pangangailangan. Kung ano man mayroong pangangailangan, ay maasahan po natin ang bawat isa. Na madalas, like po sinasabi para po sa atin mga kapatid, bagamat biro, no? Matutulungan kita sa lahat ng bagay, huwag lang pera. Hindi naman po lahat laging ganoon, hindi po ba? And somehow, we need to stop that kind of joke na baka po yun ang pangangailangan ng kapatid eh. Di ba? Hindi ko naman po sinasabing lahat na lalapit sa atin, bigyan po natin. But somehow, kung may pangangailangan po 100, bigyan mo na 10 piso o 20 pesos at least. In that kind of amount, or small kind of amount, you can alleviate, you can help, right? You can ease. Hindi, 80 na lang. Yung mga bagay po na ganoon mga kapatid. At ang pag-ibig ay pinapadama. Hindi lamang sinasabi po yan. Katulad po ng mga naunang Kristiyano, di po ba? If you will follow through mga kapatid, yung po talata natin mo binasa, if you will see the book of Acts again, and this time, look at chapter 4, alright? Chapter 4, and be with me for a while. And chapter 4, verse 32, up to verse 36, alright, 37. All the believers were one in heart and one in mind. No one claimed that any of those possessions of his possessions was his own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much more grace was upon them all. There were no needy person among them, for from time to time, those who owned lands or houses sold them and brought to the apostles' feet of the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed as he had need. And one of the great example or classic example was Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called what? Barnabas. And Barnabas means son of encouragement. Why Barnabas? O why Joseph, a Levite from Cyprus, called a man of, or the son, or a person, or a man of encouragement? Because he did something great for the people. Hindi lang po sa salita. Hindi ko po sinasabi kapag ginawa natin itong mga bagay nito, we will become a great encourager. No. Pero mahalaga mga kapatid para po sa atin na magbigay po tayong patuloy ng pagpapahalaga sa bawat isa.
pag-ibig sa bawat isa, pagkalinga sa bawat isa, and the word encouragement para po sa mga tao pong ito, kung bakit nakilala si Barnabas, because of the sacrifices he did for his people, for those who are in the faith. Kaya po napakalaga para po sa atin, mga kapatid, yung mga bagay na meron sa sinasabi sa atin sa salita po ng Panginoon, for us to observe, for us to mimic, for us to follow, upang yung mga bagay na meron para sa kanila ng Diyos, ang biyaya, ang pagpapala ay nangyari because they followed through the Word of God. And the same thing with us, mga kapatid. The more we know God, the more we will love our brothers and sisters in the Lord. The second one, encouraging one another through what? Joining the fellowship. And the Bible says, and declared to us, they devoted themselves not just to the apostles' teaching, not just to the Word of God, but they devoted themselves what? To the fellowship. We love that. I love the word of Sam Shoemaker. I have a book by him entitled Extraordinary Living or Extraordinary Men. He said, and I quote, "You cannot be a Christian, man or woman, just in yourself, but only as your faith work out into transformed relationship. Most people attempt to be Christians in isolation. That is vacuum. They come to church, but they remain isolated. Christian character is of no significance apart from Christian relationships." Ulitin kayo, mga kapatid. You cannot be a Christian, man or woman, just by yourself or just in yourself. Hindi ka pwede maging Kristiyano, hindi ka pwede maging maligaya, hindi ka pwede maging masaya, hindi ka maaaring maging kaisa ng katawan ni Kristo kung ikaw'y nag-iisa. You need fellowship. You must attend, you must be one, you must enter into the fellowship. Sapagkat hindi ka lalago mag-isa. At hindi ka rin lalago by isolation. At may mga taong ganyan. May mga taong gusto lagi nag-iisa. They love being solitaire. They love in lonely places. They love to be alone. But for us as Christians, we need to be involved. We need to participate. We need to cooperate. And some shoemaker called that transformed relationship. And he said, and I quote again, most people attempt to be Christian in isolation. May mga pastor din pong ganito. They live in isolation. They want to be isolated. That is in a vacuum. Walang kwenta raw po yun. They come to church, speak about people of God, but they remain what? Isolated. Yun, isa may mga ganun po, no? Nandito, pero hindi mo maramdaman. Kasama mo at kaisa, pero hindi mo madama. Nandyan siya sa bilang, pero walang kapangyarihan. At hindi po dapat maging ganoon. Bilang kaisa, bilang kasama, dapat maging significant, no? Yung presensya po natin. Alright? Christian character is of no significance, walang halaga, kapag hindi ka kasama o kapag hindi ka nag-i-involve sa tinatawag po nating pamilya ng Diyos. Church is a relationship. Church is an organic. Binubuo po ng iba't ibang mga tao na magkakaisa na para paglalakad po muli from time to time again. Ginagaya po natin yung 1 Corinthians chapter 12. Iisang katawan, ngunit iba't iba ng bahagi, iba't iba ng ginagampanan. Ang bawat isa sa ikabubuti ng buong katawan. Katulad po ng ginawa ng mga unang apostol. May kanya-kanya po silang ginagawa. May nanalangin, may nagtuturo, lahat, no? May mga humahayo, may nagsusuporta, lahat ng mga bagay. Paano sa isang iglesia? Iba-iba po ang gawain ng bawat isa po sa atin. Pero ang gawain na yan ay tumutungo o tumutukol at nagpapalakas at nagpapatibay
ng katawan ng Panginoon. That is the church. Not the building, but the group of people or ecclesia called by God, saved by God, by grace. Fellowship implies concern. And concern implies interest. And interest implies personal involvement. Fellowship is self-impartation. Amen? Fellowship implies concern. And concern implies interest. And interest implies personal involvement. And fellowship is self-impartation. Meron pong sakripisyo. Hindi po pwedeng sabihin natin kaisa, wala ka naman doon. Hindi natin pwedeng sabihin, sumusuporta ako, hindi na madama yung suporta mo. At sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, hindi pong pagsuporta sa mga bagay na material. Napakalaki po ng presensya natin sa bawat gawain ng paglilingkod para sa Panginoon. Not just itatag ko lang moral support. Your presence is more than an encouragement. It is life. Can you imagine kung nag-iisa ka, wala kang kasama, ginagawa yung ministry alone, by your own, just like Lone Ranger, it will not last. Why? Because we, as people, as a church, we're created by God to build a community, to build company, to be one with one another, to have fellowship. Katulad po ng mga unang Kristiyano na ito. At maliwanag para po sa atin, it takes us more than time. It takes us an effort to be present, to go there, to participate, to cooperate wholeheartedly. Na minsan may mga bagay na kinakailangan talaga ipagpalit para mapangyari mga bagay sa ikararangal ng Panginoon. There are some rights that we need to give up for the sake of unity. Di ba? Yung mga bagay na kinakailangan mo ibigay na para sa sarili mo, and yet you give it all out for other people for the sake of the fellowship. Because fellowship implies concern. Di ba? Kaya ka makikipag-fellowship, meron kang concern yung marasakit ka. And concerns implies interest, di ba? Hindi ka naman magbibigay ng pagpapahalaga kung hindi ka interesado sa tao Di ba? Hindi bibigyan ng oras, hindi bibigyan ng panahon na makinig. Hindi bibigyan ng panahon samahan. Hindi bibigyan ng panahon tulungan. Lalo hindi ipapanalangin. Kung hindi mo mahal yung isang tao. And interest implies personal involvement. And fellowship is self-impartation. Always remember that, mga kapatid. Well, from time to time, we said that God is after our being more than our doing. But our doing will show that we love the Lord. That we love our brothers and sisters in the Lord. Just like what the early believers did. Hindi naging mahirap para sa kanila. Why? Because they were being transformed by the Lord. And they do the ministry wholeheartedly. That's why, in joining the fellowship, it is parang madali na. Di ba? Di ba sinasabi sa Bible Kapag naibigay mo na lahat para sa iyo, kasama puso mo, may magiging mahirap ba para gawin ang kamay? Nothing. Nagiging mahirap lang ikilos yung kamay po natin sa pagtulong, sa pag-abot, sa pakikisa, sa pagkaramay, sa gawain na meron po iglesia. Kasi wala po doon yung puso po natin Pero kung naroon po yung puso po natin, hindi magiging mahirap para sa atin, ibigay atin po mga kamay. And that is a great source of encouragement. Di ba? Kaya lagi tayo sinasabi, di ba? Huwag mo sabihin sa kapatid na hindi ka naman mahalaga kahit wala kang papakaling gawain. Do not say that. Do not ever think that. Bawat isa ay mahalaga.
Ang bawat isa'y mahalaga. Walang hindi mahalaga. Walang hindi kailangan. Bawat isa'y mahalaga, bawat isa'y kailangan, at bawat isa'y kailangan po ng bawat isa upang ang bawat isa maging malakas higit para sa Kanya. Para sa Panginoon. Amen. Encouragement. Encouraging one another through wholehearted devotion. Encouraging one another through joining the fellowship. And the third and the last one. Encouraging one another through what? Eating and praying together. They devoted themselves eating and praying together. Now, mga kapatid, hindi pa natin maikakailan. Isa po sa nagpapayaman ng relasyon po ng bawat isa po sa atin ay tayo po'y magkakasama. Magkakasama, kumakain. Magkakasamang namamasyal. Magkakasamang tumatawa. Magkakasamang umiiyak. Magkakasamang nagkikwentuhan. Magkakasamang nananalangin. Speaking about face-to-face encounter. Di po ba? Lahat po tayo, lahat po sa atin ay magsasabing maraming nawawala. At maraming nawala. I mean, hindi po yung nawalang tao. O nawalang kapatid. Kundi yung pong panahon na inuukol po natin. Lalo po tayo bilang mga Pilipino. Napakayaman po ng kultura po natin sa salita o sa pag-uusap para po sa mga bagay na ito. Kahit hindi tayo Kristiyano. Di po ba? Yung pagsasama-sama, pagkakatipon-tipon, pagkakaisa, napakahalaga niyan. Kaya nga meron po tayo tatawag na bayanihan. Yung pagkakaisa. Na kahit mahirap ang isang bagay, nagiging madali. Kahit bahay, nabubuhat. Lahat ng bagay na itatawid. Dahil masaya nagsasama-sama at nagkakaisa-isa. At yan din para po sa atin. Bagamat ang tinutukoy po dyan, speak about eating, is observing what the Lord commanded us. Bago po siya umalis. Sinasabi po ni Pablo na ating alalahanin, mamaya ay ating alalahanin ang kanyang ginawa. The breaking of the bread. Hindi lang po yung formal o literal na pagkain po natin na kumakain po tayo. Bagamat yan pong ginagawa ng mga unang mga alagad. Masaya silang nagkakasalo-salo at masaya nagkakasama-sama, masaya kumakain ng sama-sama. At mga kapatid, for us to appreciate more yung pong kahalagahan ng kumakain na sama-sama. Sa panahon po ng Biblia, hindi po kasamang kumakain ng mga Hudyo ang mga Hintil. Sapagkat para sa kanila, yun ay malaking kasalanan sa mga Hudyo. Sa mga Orthodox Jews, kahit yung batiin, kahit yung kamayan. Not because of COVID, not because of illness, not because of transferable diseases. No. By culture and by tradition and by their religion and beliefs, bawal po talaga sila makipag-usap sa mga tao hindi po lang kaysa sa pananampalataya, especially mga Hudyo. Kaya nga ang tawag nila sa mga Hintil, sa mga Pagano, sa mga Samaritano, aso. At sila lang ang banal. Pero nasabihin po ng ating Panginoon sa Kristo, kayo'y iisa. At nasabihin po ng Apostol Pablo sa kanyang turo, hindi na kayo magkakaiba. Mayroon lamang iisang Diyos, iisang pananampalataya, isang paglilingkod, isang Panginoon. Sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo, na kayo pinagkabuklod at pinagkaisa niya. As Paul said in the book of Ephesians chapter 2, yung po pagkakahati po natin, literally, meron po talagang dividing walls na nagseseparate between the Jews and the Gentiles during the biblical time. Bawal po tumabi doon, kamatayan para sa iyo. Kaya po meron pong walls. Pero ngayon, because of what Christ did to us, we are being united and being one in Christ. Sabi ni Pablo, wala nang Hudyo, wala nang Hintil, wala nang Griego. Because of what Christ did to us, we are one in the Lord. At di natin maikakaila. Masaya pong nagkakain ng sama-sama. And we miss those days, mga kapatid. Marami pong mga bagay na nararamdaman po natin malungkot. Dahil tayo po mga Pilipino, used po tayo sa ganun. Na kahit na hindi natin masyadong kilala, di ba? Kain na. Sama ka dito.
Kaya lang natin mga Kristiyano. Kaya we're longing, we're praying, we're crying, we're begging to the Lord. Kung bagamat alam po natin sa sermon ng Biblia para po sa atin. Ang mundo po'y pasama, hindi po mabuti. But the prayer, may God be gracious to us. Na muli niya iparana sa atin, magkakasama po tayo, nakakasundo. Mamahal at nag-iibigan. We need to separate somehow, mga kapatid, those things that we call rights, our own rights, our own dues, our own respects, our own views, o mga paningin natin na meron. Somehow we need to set aside that, mga kapatid. We need to be humble and to accept one another in love and in purity. I love the words of Tozer, mga kapatid, encouraging one another, eating and praying together. Whenever the faith has been original, I love that word, whenever it has proved itself to be real, it has invariably upon it a sense of the present presence of God. Beloved, whenever the faith has been original, whenever it has proved itself to be real, it has invariably had upon it a sense of the present presence of God. Kapag tayo po ay nagkakasama-sama, nagkakaisa-isa, at nagiging totoo para sa atin yung ating pong camaraderie, yung pong ating pong community, yung pagkakaisa na meron po tayo sa presensya po ng Panginoon, invariably, hindi po natin maikakaila, ang Diyos ay naroon. At totoo naman po yan, mga kapatid. Kapag meron pong pag-ibig, may pagmamahalan, may pagkakaisa, may pagkakasundo, just like what Psalm chapter 133, the verses 1 and 3, and I quote, "How good and pleasant it is when brothers live together in unity. For there the Lord bestows His blessings, even life, forevermore." Amen? Kapag kami pagkakaisa, may pagkakasundo, nagkakasama-samang masaya, ang Panginoon ay nagpapala. And there is life. There is encouragement. There is motivation. There is inspiration. There is harmony. There is unity. There is peace. Diba napakasarap, mga kapatid? That's why we're longing for face-to-face, a kind of worship, because we're longing for this. We love one another. We share one another. We eat together. We pray together. And how good and how pleasant. Diba? Isa itang ginamit po para sa atin dito. How good and how pleasant. Diba? Napakasarap sa pakiramdam. Diba? Napakabango. Napakasariwa. Nakakaluwag ng kalooban na tignan. Yung pag may nag-aaway, sumisigit yung kalooban natin kasi parang nahihirapan tayo dahil sa kaguluhan. In reverse, yung kabaligtaran lang po. No? Di ba kapag nakita mo ang magkakapatid, magkakasundo, nagkakaisa, nagsasama-sama, masaya yung espiritu eh. At yan din lalo na, di ba? Kapag yung magkaaway, nakita mo magkasundo na totoo sa kanilang mga puso na sila nagkasundo na, di ba napakasaya? How good and pleasant. It is when brothers live together in unity. Love that. For there the Lord bestows His blessings. And there needs life forevermore. Napakasaya. Yung nagkakaisa at nagkakasama-sama. Wala akong kumaga parang nanggugulangan, nandadaya. Naging ganun din po sa pamilya. Naging ganun din sa kumpanya. Diba? Lalo na po sa iglesia. Ang isang gawain
minsan nagiging mabigat kahit naman ito'y magaan. Dahil yung mga taong wala doon na dapat naroon. Yung pagtatanong na, kamusta na? Mahalaga po yun. At yung pagsasabi na ipinapanalangin kita. O yung pagtatext na, ano man yung iyong dinadala, na ito lang ako para tulungan ka. Yan, ito lang nasasabi para sa atin. Maraming mga tao natutulog ng gutom eh. Literally. There were, isasabi para po sa atin, sabi ni Cabot Robert, no? 3 billion people go to bed hungry every night. Literally, because they have no food to eat. No shelter to dwell in. But 4 billion in contrast. Not 3 billion, but 4 billion go to bed hungry for a simple word of what? For encouragement. At marami po mga bagay na nabasa po ako patapos po dito. Ang sa sinasabi, ang tao raw po ay mabubuhay kahit mga pagkain kapag busog siya sa pag-ibig at pagmamahal. Hindi naman kahabang buhay, no? Kundi makakasurvive po siya. Pero yung tao raw po na kahit na lahat ng bagay nasa kanya, punong-puno po ng kritisism at kritisismo, umiksi ang buhay. Kahit naman po sino, di ba, sa atin? Kapag ka masaya po tayo, ang ating po spirito ay masaya, maligaya. Minsan yung gutom, di po natin napapansin. At yung mga problema na mayroon po lumilipas. Dahil yung mga taong alam mo, nakasama at kaisa mo sa mga bagay na nagdadaanan mo. How good, how pleasant it is when brothers live together in unity. Under the Lord bestows blessings and even life. In it, within it, around it, forevermore. Effective prayer group, a prayer partnership, wherever 2 or 3 people meet together in prayer. I do believe, mga kapatid, and you will agree with me in saying, can shape the purposes and the direction of the church as God intended it to be. Nahalaga, mga kapatid. Yan, pakasarap. Sama-sama nagtatawanan, sama-sama nagkakainan, sama-sama nananalangin, sama-sama gumagawa para sa bagay. Paasa ko pa rin po ng buhay. Effective prayer group. Should I say prayer partnership? Yeah. Bakit sinasabi ng Panginoon, where 2 or 3 gathered in my name? Kahit naman ilan, not because of numbers, but whenever 2 or 3 people meet in prayer, it can shape the purposes and the direction of the church as God intended it to be. Hindi lang po sa pananalangin nagkakasama-sama. Sa lahat ng pagkakataon nagkakasama-sama. Sa lahat ng panahon nagkakaisa. At para sa atin mga kapatid, sa panahon na meron po tayo sa kasalukuyan, upang patuloy po ng mapagyaman po natin, mapaunlad po natin ang gawain ng Panginoon, napakahalaga na tayo po ay magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Na ang pananatili po natin sa Panginoon ay pananatili po natin sa bawat isang kapatid. Na yung kalakasan po natin na nakuha sa Panginoon ay kalakasan po natin para gawin para sa kapatid. Yung kaaliwan na natamasa natin para sa Panginoon ay kaaliwan para ating dadalhin sa mga nangangailangan ng kaaliwan sa ating mga nalulungkot na kapatid. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, mayroon para sa atin na ibinibigay ng Panginoon ay malaki pong kabahaginan yan na ating maibahagi sa bawat isang kapatid para po sa atin. We need one another, encouraging one another through wholehearted devotion, encouraging one another through joining the fellowship, and encouraging one another through eating and praying together. Wala na pong gaganda mga kapatid para po sa mga bagay na yan, for us to go more, to strive more with the present world that we live in. We need one another, mga kapatid. As I conclude, mga kapatid, itong mensahe na ito na mayroon para po sa umaga po ito, I would like to say, mula po sa words po ni Tommy Tenney, ng kanyang book, God's Dream Team, he said, and I quote,
God intends us to do everything together. If we can't sit together on earth, will we dwell together in heaven? It's very, very true, mga kapatid. Kanaisan ng Diyos na tayo po ay magkasama-samang nagkakaisa. Kung tayo po hindi magkakaisa sa lupa, magkakaisa nga po ba tayo totoo sa langit? Kung dito nga hindi tayo magkaisa, mahirap tayo magkaisa sa langit. Magiging madali para sa atin magkaisa sa langit. Kung dito pa lang sa lupa, nagkakaisa na po tayo sa lahat nating mga bagay na ginagawa. At bilang mga anak ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, God intends us to do everything together. Everything together. Because if we can't sit together here on earth, how can we dwell together in heaven? And I hope and I pray, mga kapatid, para po sa atin. Dito pa lang sa lupa. Magpalakasan na tayo, magkasundo na tayo, magkaisa na tayo. Alisin na po natin yung mga bagay na mga negatibo, mga punang pangit, mga salitang hindi magaganda, mga isipang hindi magaganda, mga paningin hindi magaganda. Tayo lang pinapahirapan nun eh. Sa totoo lang. We must be a part, mga kapatid, of unity and harmony and peace for us to do the ministry and for the ministry to last. Again, as Tommy Tenney said, God intends us to do everything together. If we can sit together on earth, we dwell together in heaven. Sana, mga kapatid, lahat ng bagay na meron po para sa loob at sa labas ng iglesia, maging sa ating pamilya at sa kanya-kanya po natin sarili, tayo po ay maging isa sa lahat ng mga bagay natin po ginagawa. As an application, mga kapatid, I have a sevenfold application, simple application with our simple message for this morning. And I call this the 7th art of encouragement. And the 7th art of encouragement for us to go on, to move on. Let us build together. Ano man yung mga bagay na ating pong ginagawa, mga kapatid, let us build together. Yun ang pagkakaisahan, ang pagkakasunduan, ang gusto po natin gawain. Huwag po tayong maging kawalan doon. O huwag tayong kumiwalay doon. Let us build together. Huwag sabihin na, project yan ng mga kalalakihan, project ng mga kababaihan, project yan ng mga kabataan, project yan ng mga YA. No. O project yan ng mga Sunday school kids. No. Lahat po ng gawain sa iglesia ay gawain po natin lahat as a family. Let us build whatever it is, whatever it was. Let us build together. Another one, let us stick together. Hindi lang po yung bumuo. Let us stick or let us stay together sa mga bagay na gusto po natin na gagawin. And how can we build and how can we stick together? Let us join together. Sumama po tayo. Maging kaisa po tayo. Hindi man natin siguro maraming proyekto yung itinatayo, yung ginagawa. Kagustuhan po ng marami at higit sa lahat ng sinasabi ng Panginoon para po sa atin. Let us join with them. Let us be happy for those people who are happy. Let us be sad for those people who are sad. How can we build? How can we stick? How we can join? Let us agree all together. Di ba napakasarap, mga kapatid? Walang kontrabida. Hindi naman ibig sabihin kapag nagkaisa lahat gawin na po natin. No. Lahat naman ng mga bagay natin ginagawa, dinadala pa sa Panginoon, ipinapanalangin, pinag-aaralan mabuti. Wala dapat pagtatalo sa ating kalagitnaan. Wala dapat divisyon sa ating kalagitnaan. Laging kaisa, laging kasama. To be one in purpose, in aim, in goal, in everything, in one spirit, in one heart, doing everything as one body of God. Let us build
together. Let us stick together. Let us join together. Let us agree together. Let us live together. Let us live together. Sama-sama po tayo. Gawin po natin lahat ng bagay para sa kararangan po ng Panginoon. Let us plant it all together. And let us pray what we are doing together. The seventh art of encouragement. Let us build together. Let us stick together. Let us join together. Let us agree together. Let us live together. Let us plant it together. Let us pray together. Then nothing we plan to do will be impossible. Trust. Habang lahat po tayo nagkakaisa, walang magiging mahirap para sa atin. We can be strong, we can overcome, we can conquer any hardships in life, any problems in life, anything, even sickness, even illness, even depression, even loneliness, everything, we will overcome. As long as we are one, together with the Lord. Praise the Lord. At sa umaga pong ito, bago po tayo magsasal sa pananalangin, tayo po ay sama-sama na dumulog sa Kanya at ito po na ating pong binanggit, ito po na ating pong nakakaugalian that every first Sunday, every month, ay ating pong inaalala yung pong ginawa po ng ating pong Panginoong Jesus na Kanyang ibinili sa Kanyang mga alagad at siya naman po itinuro po sa atin, Apostol Pablo, at siya naman po natin ginagawa at ating ina-observe every time we come in first Sunday of every given month. So this morning mga kapatid, ating pong ihanda ang ating pong mga sarili as we observe, no? Ito po tinatawag po natin na the Lord Supper. So I'd like to give you time, no, para po sa bagay nito as we prepare and join together with me in remembering what the Lord has commanded us until He comes again. Bread, let's strip up the bread, whatever it is, it's just a symbol. What matters to us is our heart, and we remember Him in doing so. For I receive from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." The wine symbolized the blood of the Lord. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's pray. Maraming salamat sa iyo sa mga pagkakataon na katulad po ito. That we, as your people, we remember, Lord, and remembering, O God, your goodness, your kindness to us. Thank you for saving our souls, O God, for what you did for us. Thank you for the great salvation, O God. Thank you, O Lord, because of your stripes, we are healed.
And we bless your name, O God, for that. And for that great, great salvation, O God. Because of our faith, we save, O Lord. And even our faith is a gift from you. And so we bless you, O God, for that wonderful salvation that we have right now. And we're looking forward, O God, as you have promised us, a new heaven and a new earth, the dwellers, O God, righteous people. And on that day, O God, may you find us faithful in doing, O God, your work that you entrusted to us. Thank you so much, O Lord, for your body, for your blood, for your blessed, that you offered, O God, for our sake. That brings salvation to us as a sinner, now an heir, because of what you did for us. May you find us worthy, O God, for receiving, O Lord, the wonderful grace of your salvation to us. And now, O Lord, about what we have heard, we bless you, we thank you. And we pray, O God, that we may give ourselves in unity, in harmony, in loving one another, O God. Help us, O Lord, na magiging bahagi ng pagpapalakas na iglesia. Help us, O Lord, na maging bahagi po ng pagpapatibay na iglesia. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, unahan niyo po kami. Ano man po yung mga bagay na inyong pinapagawa sa amin, maging madali, Panginoon, para po sa amin ang lahat ng bagay as we give, Lord, ourselves to you wholeheartedly. As we join, O Lord, the programs, not the church, but your programs, Lord, to us. To be together, O God, in everything for your glory and for your honor. Help us, O God, to build together. Help us to stick together. Help us to join together, to agree together, to live together, to plant it together, and to pray together. As you promised, Lord, to us. As the Father and I are one, be one with me. And help us, O God, to live in perfect unity for the glory of your name. And now, O Lord, I pray, as we, O God, part ways, dispense, O Lord, your blessings to us. Dispense, O Lord, your power to us. Dispense, O God, your goodness to us. Dispense, O Lord, your presence to us. To you alone, who sit on his throne that cannot be replaced. To you, O God, be the glory and honor and everlasting praise. And to your people, your everlasting blessing. Now and forevermore. Amen and amen and amen. May the Lord bless us. Why is the good Shepherd Church.
and authority, both now and ever. Amen. Be the glory and the majesty, dominion and authority, both now